Hi everyone, welcome back to my channel, GTR Math Tutorial, and Facebook, RG Enseñado. So for today's video ay magdi-discuss tayo ng another 10 items para sa college entrance test. So mga math lang ito lahat. Okay? So part 3 na tayo, 21 to 30. Sana napanood nyo na simula part 1. Pwede ito sa UPCAT, sa PUPSET, USTET, ASET, and at any other college entrance test. Okay, so may 10 items tayo. Bawat slide, i-post nyo po, try nyo sagutan bago panoodin ang solution ko. Then, comment nyo kung ilan yung score nyo out of 10. Okay? So, number 1, simple interest problem. Uninvested 80,000 pesos into a venture that pays 3.5% annual simple interest. So, simple interest. How much will she earn after a year? So, gamitin lang natin ang formula para sa simple interest. Ang formula ay I is equal to PRT. I is the simple interest, I is the principal, R is the rate, T is the time in year. So ang principal natin dito yung pera, uninvested 80,000 pesos. So malinaw, ito yung principal. Into a venture that pays 3.5%. Yung may percent, automatic yan yung rate natin. And then yung time, how much will she earn after a year? A year, ibig sabihin 1 year. So ito yung time natin. So i-substitute lang natin directly. PI 80,000 pesos. Okay, 80,000 pesos. Ang rate, pwede nating isolve ito, pwedeng fraction, pwedeng decimal, no? So kasi yung rate, pwedeng kung trip nyo, fraction, ibig sabihin lang ng percent ay over 100. So 3.5%, ibig sabihin yan ay 3.5 over 100. And then times, time natin a year, ibig sabihin 1 year. Bali, wala na yung 1. And then, pag naman decimal lang ginamit natin, i-convert lang natin sa decimal, ayan, dalawang solusyon ang ipapakita natin, 80,000 pesos times rate in decimal, so 3.5%, ilagay natin dito. 3.5% in decimal, tanggalin ang ang percent symbol. Yung decimal point, move natin 2 decimal places, papunta sa left. 1, 2. Nandito na yung decimal point niya, lagyan ng 0 sa harapan. Therefore, we have 0.035 and then times 1. Okay? Unahin natin itong fraction. Kapag fraction, kasi simple lang ang fraction, makakancel yung dalawang zero. Basta yung principal natin, puro zero, magandang gamitin dyan fraction kasi cancel na agad yung 100. Tanggalin lang natin itong dalawang zero dito. Itong 1, bali wala na yan. So therefore, meron na lang tayong 80 or 800 na lang ito, natanggal na yung dalawang zero times 3.5. Bali wala na tong 1. Okay? Tapos dahil may decimal tayo, tapos may zero ito, so pwedeng cancelin na yung zero, 80 na lang yan times 35. O di wala ng decimal. Pag may decimal point tapos may zero, shortcut, cancelin nyo lang isang zero doon. Okay? So madali lang i-manual ito, i-multiply lang natin. Yung zero, kopyahin lang natin, i-distribute natin yung 8 sa 35. 8 times 5, that is 40, carry 4. 8 times 3 is 24, plus 4, we have 28. So the answer is 2,800, letter B. Okay? Kapag nag-decimal naman tayo, i-multiply lang natin ito manually. Tanggalin na natin itong 1. So i-multiply lang natin 0.035. Vertical lang gamitin nating method. Ayan. 80,000. Ayan, 80,000. Okay. So dahil puro 0 ito, bring down lang natin yung 4 na 0. I-distribute yung 8 sa 35. So same lang din dito yan. Magiging 280 yan. Okay? 8 times 5, 40. 8 times 3 is 24 plus 4, we have 28. Bilangan ng decimal places, 1, 2, 3. So dapat meron tayo ditong 1, 2, 3. Lagyan ng decimal point ito. So yung 0 after the decimal point, bali wala na yan. The answer is 2,800. Same sa letter B. Number 22. If you roll two six-sided dice simultaneously, which of the following would be the most likely outcome? Most likely, ibig sabihin, pinakamataas. Pinakamataas na probability pala ito. So, alamin lang natin ang probability ng bawat isa. So, meron tayong two six-sided dice. So, ang formula ng probability of an event ay equal sa the number nung given na event over the number of sample space. So, kunin muna natin yung sample space. Meron tayong two six-sided dice. Sa one die, sa first die, ayan, die 1, ang outcomes ng die 1 ay 1 to 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh di yung die 2 ganun din. Die 2 ganun din, 1 to 6 din. So therefore, ang number of sample space natin ay 6 times 6. 6 sa die 1, 6 din sa die 2. So 6 times 6, 36 ang denominator natin automatic. Okay? So isa-isahin natin. Ang denominator na natin, 36. Isa-isahin natin tong A, B, C, D. Exactly one die is even. So, paano yung exactly one die is even? So, isa-isahin natin. Meron tayo diyang
pag gumawa tayo ng table dito para malinaw, sige gawa na natin ng table dahil ang kukuhanin natin probability, 4 no? So pag ginawa natin ng table, lagyan natin dito ng para malinaw, 1 to 6 sa taas, 1 to 6 din dito sa baba. Okay, so 1 to 6, 1 to 6. Okay. Lagyan natin dito ng number na 1 to 6. So, hindi ko alam kung pantay itong paglagay ko dito. 1, 2, 3, 4. So, dito yung, dapat dito pala yung 1, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos dito yung 1, 2, 3, 4, 5. And then, 6 dito. Okay, so ito yung mga pagpa-partner-partnerin lang natin yung 1 to 6. Yan, so ito yung 1, 1. We have 1, 2, 1, 3. O wag na natin lagyan ng so diretso na lang. 14, 15, 16. Tapos ito ay 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Then 41, 51, 61. This is 42, 52, 61. So, diretso na nga natin. Mas madali. 43, 44, 45, 46, 53, 54, 55, 56. And then, last na ito, 62 pala ito, 63, 64, 65, 66. O, isa-isayin natin. Exactly one die is even. One die is even. So, bilangin natin lahat yung mga one die dito. One die daw ay even. So, ito yon 1, 2. Even. Even yung isa. Itong 14, even yung isa. 16, even yung isa. Dito sa next naman natin, isa lang ang even. So, hindi natin pwedeng i-consider itong 22. Dapat exactly one die is even. 24, hindi rin. 26, hindi rin. So, 32, pwede. 34, pwede. 36, pwede. Isa lang yung even. Okay? So, next, we have 41. Nakuha na ba natin lahat dito sa number 1? Okay na lahat dito. Dito pala sa second row, meron pang isa. Exactly 1 is even. Ito, 21. Tapos 23. And then we have 25. Exactly, isa yung even yung mga 2. Sa number 4 naman, exactly 1 is even yung 41. 42 hindi pwede. 43 pwede. 45 pwede. Sa 51 naman, exactly 1 is even. So that is 52, 54, 56. And then dito sa last part, meron tayong 61. 1 yung even. 63, isa yung even. 65, isa yung even. So sa bawat row, merong tigta tatlo, no? Merong tatlo dito, may tatlo dito, tatlo dito, tatlo dito, tatlo, and tatlo din dito. So 3 times 6. So that is equal to 18. Okay, so 18 equals 1 half. Etong letter A pala, ang probability niyan ay 1 half. And then letter B, at least one die is even. O at least one die is even ito. Yung kanina exactly one die is even. So ito at least one die is even, no? Mas mataas ang chance nito. At least one die is even. So madadagdagan ito ng itong 22 dito mapapadagdag kasi at least one die is even. So 22. So nadagdagan na tayo ng isa, 24, ayan, pangalawa, nadagdagan ng dalawa. 31 wala, 33 wala, 35 hindi. 41, itong 42, another isa pa ulit yan. And then 44, 46. So ayun, may 5 na. Okay? So tapos dito pa pala may 26 pa pala dito. So yun, 6 na yung nadagdag. Or in short, lahat ng mga even napadagdag lang. So ito sa 6, magkakaroon ulit tayo ng tatlo. So itong 62, 64 and 66. So another plus 3. Another plus 3. So in short, nagkaroon tayo ng plus 9. So yung 18, magkakaroon tayo ng plus 9. We have 27 over 36. So anong sagot na doon? 27 over 36. Parang mas maganda, wag palang i-lowest term, ano? So dito sa letter A, ang gawin natin dito 18 over 36. Tapos itong letter B, 27 over 36. So para madaling ma-compare, over 36 na lang. So sa letter C, both dice are even. Maunti ito. Maunti itong both dice are even. Obviously, mas maunti ito kasi matatanggal dito yung both dice are even. Yun lang yung 22. Ito lang yun, 22, 24,
26. So may tatlo tayo dito. Sa number 3 wala. Sa 4 meron ulit. 42, 44, 46. Tatlo lang. Tapos sa 6, both dice are even. Tatlo lang ulit. So malinaw, yan ay 9/36. The sum is even. O isa-isayin natin yung sum. Sum is even. Siguro ang magiging sum nito ay kalahati. Sa tingin ko kalahati kasi ang sum ng even dito, 1 plus 1 even, 1 plus 2 hindi even, 1 plus 3 even, 1 plus 4 hindi even, 1 plus 5 even. So, alternate lang ito kasi consecutive numbers ito eh. So magiging tigta tatlo yan. Bawat isang row, tigta tatlo para maging sum is even. So, tigta tatlo, edi 18/36. So, ang pinakamalaki, most likely outcome ay yung letter B. At least one die is even. Okay? Kasi nakalagay yung word na at least. Etong letter A exactly. So pag may mga ganun, yung at least marami yon. Marami pag may at least. So malinaw, letter B ang tamang sagot. So medyo mahaba yung problem na to, no? So number 23. The vertices of a polygon are connected to each other by drawing a line. If there are 36 lines, how many vertices does the polygon have? So, i-connect lang natin yan. Example, kapag meron tayong 4 na vertices, ito yung kinukuha natin dyan. Kapag 4 vertices, quadrilateral, i-connect lang natin ito. Tapos, i-connect din natin yung diagonal. So, meron tayong 6. Pero given daw dito, if there are 36 lines. So, ang formula nito, kagaya ng handshake problem. So, sa handshake problem, ang formula natin, n times n minus 1 divided by 2 equals yung number of handshakes. So, dito parang handshakes yan kasi i-connect natin lahat ng vertices, pati yung mga lines natin, di ba? Yung edge natin, tsaka yung mga diagonals, yun yung total. So, equals ito sa 36. So, same, ang formula ay same ng handshake problem. Okay, so ang tinatanong, ilan yung vertices? Yung n dito yung vertices. Okay? Kapag 4 lang, 6 lang yung magiging ano natin, i-connect natin na line. Okay, so isolve lang natin yung n dito. Pwede na tayong mag-trial and error lang dito. Etong 2, i-multiply natin both sides para mawala yung denominator. Pag minultiply natin both sides by 2, makakancel na itong 2. Magkakaroon lang tayo ng n times n minus 1 equals 36 times 2, we have 72. Pwede na natin hindi isolve itong quadratic na to kasi pag dinistribute natin, magiging quadratic yan. Pwede na tayong mag-trial and error. 72, isip lang tayo ng dalawang number ito. N times n minus 1, dalawang number na magkasunod ito. So yung 72 equal yan sa 9 times 8. O di ayun na. Yung n, yung 9, n minus 1, mas mababa ng isa sa 9, edi 8. 9 times 8, that is equal to 72. Kaysa naman mag-quadratic equation pa tayo, magiging ganito pa yan. Pag minultiply natin, magiging n squared minus n equals 72. Tapos 72 ilipat sa kabila, magiging n squared minus n minus 72 equals 0. Tapos magpa-factoring tayo. Factoring n squared, n and n, factors of negative 72 such that the sum is negative 1. So that will be negative 9 and then positive 8. Tapos, equate each factor to 0. E di n minus 9 equals 0 and then n plus 8 equals 0. Kukunin lang natin yung positive na sagot. So, add 9 to both sides. Ayan, the answer is n equals 9. The other one, subtract 8 to both sides. Reject to kasi negative yung sagot dito. N equals negative 8, reject. Okay? So, ang sagot lang natin, n is equal to 9, letter C. Or by dito nga, trial and error lang. N times n minus 1, magkasunod na number, equal sa 72. I-factor natin ito, 9 times 8. O, ito na yung sagot. Ito yung n na hinahanap natin, yung 9. Kasi hinahanap natin n, hindi naman tong n minus 1. Okay? Kaya 9 automatic yung sagot. Number 24. Okay, dapat alam nyo lang yung definition nito. 10 factorial over 7 factorial is equal to what? Ibig sabihin ng factorial, ayan, n factorial equals yan sa n times n minus 1 times n minus 2. Pababa lang ng pababa, imumultiply natin hanggang makarating sa 3 times 2 times 1. So yung 10 factorial, ibig sabihin yan ay, sulat lang natin 10 factorial over 7 factorial. Isulat lang natin 10 times 9 times 8 times 7. Pwede na tayong umistop sa 7 factorial. Kasi pag sinulat natin yung 7 factorial, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, meron tayong 7 factorial sa baba. So 7 factorial din ito. Di pag sinulat natin, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di shortcut, wag nang isulat. Stop na sa 7 factorial, cancel na yan.
So the answer is 10 times 9 times 8. Unahin natin ito, 9 times 8, 72. Multiply natin dito, 72 times 10 is equal to 720, letter D. Number 25, how many prime numbers are even? Oh, definition lang ito. Pag sinabi nating prime numbers, ang factor niyan ay 1 and itself. 1 and itself lang ang factor. So meron bang even na prime numbers? Meron. Yun ay 2. Okay? Kasi ang factors ng 2 ay 2 and 1. So yung 2 ay even number. Tapos 1. So ang factor niya ay 1 and itself. Kaya meron tayong how many prime numbers are even? Merong nag-iisa. Yun lang ay 2. Nag-iisang prime number na even yung 2. Wala nang ibang even number na 2. Even number na prime number. Okay, so kung naghahanap kayo ng magandang UPCAT or College Entrance Test Reviewer, ito yung maire-recommend ko sa inyo. Magandang klase parehas ito. Yan, galing sa MSA. Yan, UPCAT Reviewer. Itong isa specific UPCAT lang. Itong isa naman, nakalagay UPCAT, ASET, DCAT, USTET. Pero itong pang UPCAT na reviewer, pwede rin yan dito sa mga college entrance test na ito. Okay? Click nyo lang dyan sa link. Okay, so number 26, another probability problem. Assuming the probability that you will pass UPCAT is 0.60 and the probability that you will pass the PUPSET is 0.85. Oh, mas mahirap yung test sa UPCAT ha. What is the probability that you pass both tests? Ayan, kapag probability ng both, ayan, ang formula lang dyan ay imumultiply natin. Okay? So probability of A and B. O probability of A and B. O, A and B. A and B equal lang yan sa probability of A times probability of B. So ang probability of A natin, yung UPCAT, 0.60. Ito yung gagawin nating A. Ang B naman, yung PUPSET. Okay? So, ito yung magiging B natin. So, i-multiply lang natin. So, therefore, we have 0.60 times 0.85. Okay? I-manual lang natin. Manual lang natin ang multiplication, 0.85 sa taas, and then we have 0.60 sa baba para kopyahin lang yung 0. Distribute 6 times 5, that is equal to 30. 6 times 8 is 48, plus 3, we have 51. Bilangin ang decimal places, 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. Dito ilalagay, 0.51, bali wala na yung dalawang 0. The answer is letter C, 0.51. Okay? Siyempre, liliit yon kasi pinultiply yung dalawang or yung probability, di ba, na pumasa parehas, mas maliit dapat yan. So number 27, Mario has taken 4 stat tests and has a mean score of 80. If he scores a 90 on his 5th test, what is his mean for these 5 tests? So gamitan lang natin ang formula para sa mean. Ang formula ng mean, symbol ay x bar, ay summation of x over n. So dito yung 4, kunin natin dito yung 4 test. Dito yung 4 test. Dito naman sa kabila yung 5 test. So kunin natin yung given, meron tayong 4 stat test and has a mean score of 80. So makukuha natin yung total nung 4 test. Substitute lang natin. So ang mean daw ay 80 nung 4 test. So makukuha natin yung summation of x. Ito yung total. So summation of x, yung total ng 4 tests, multiply lang natin both sides by 4. So multiply both sides by 4, cancel na yan. Ang total ng 4 na test ay 4 times 80, that is equal to 320. So yan yung summation of x, yan yung total ng 4 tests. Ngayon, i-apply natin yung same formula dito para naman sa 5 tests, summation of x over n. So this time yung n natin magiging 5 na. Yung numerator natin, kunin natin yung total ng 4 tests, mag-plus tayo ng yung pang-5 test. Ano yung pang-5 score? 90. So ito yung mean score nung 5 na, meron tayong 320. I-plus natin yung pang-5 score which is 90. Okay? Igitna lang natin itong 5. So magiging sagot na natin ay 320 plus 90, that is equal to 410 divided by 5. Na i-manual na lang natin 410 divided by 5, ano ang magiging sagot? 41 divided by 5, that is 8. 8 times 5, 40. Subtract, we have 1. Bring down 0, 10 divided by 5.
that is equal to 2. 2 times 5 is 10. So therefore, ang bago ng average ay 82. Galing sa 80, magiging 82. Ayun. Letter B, 82. Kasi tumaas yung score niya from 80. Yan, naging 90. Okay? Number 28, another probability problem. In a standard 52 card deck, what is the probability of drawing a heart card or a queen card in a single draw? Ayan, or ito, probability of drawing a heart card or a queen card. So, ang probability ng or, probability of A or B ay equal sa probability of A plus probability of B. Tapos, ima-minus natin yung common sa kanila. Baka kasi merong heart and queen at the same time. So, i-minus natin yung probability ng A or B. A and B. Ayan, A and B. Yung heart and queen at the same time. So, palitan natin yung letter. Gawin ko na lang heart tsaka queen. Ayan, para mas malinaw. Heart and queen. Palitan natin ng heart and queen yung variable natin. Heart and then queen. Okay, so alamin lang natin. Ano ang probability ng heart? Meron tayong 52 So probability ng heart edi 13. 13 out of 52. Okay? 1 to 10 tapos jack, queen, king. Okay? Plus probability ng queen. Ilan ng queen? Edi may 4. 4 over 52. Minus, meron bang heart na queen at the same time? Meron, may isa. Heart na queen. Edi 1 over 52. So dahil 52 lahat ang denominator, kopyahin lang natin yung 52. I-add natin ito, 13 plus 4, that will be 17. Minus 1, so that will be 16. Okay, 17 minus 1 is 16. I-lowest term natin, i-divide parehas sa 4. Pag dinivide parehas sa 4, 16 divided by 4 is 4. 52 divided by 4 is 13. The answer is letter B, 4 over 13. Number 29, solve for x. Okay, so solve for x lang tayo. We have square root of 2x minus 2 equals 2 times square root of 3x minus 3. Dahil may square root parehas, square natin both sides para ma-cancel out lang yan. Square both sides. Okay? Kasi kapag in-square natin yung nasa square root, example, square root of n, pag in-square natin yan, ma-cancel lang yung square at yung square root. N na lang ang matitira. Okay? So, i-apply lang natin yung technique na yan. So, pwede nang ma-cancel yung square and square root, natira ay 2x minus 2. Dito naman sa kabila, i-distribute muna natin itong 2. Magiging itong 2 squared, dinistribute yung exponent sa 2 tsaka dito. 2 squared tapos square root of 3x minus 3 tapos naka-square din. So dito makancel na yung square and square root. So we have 2x minus 2 is equal to 2 squared. We have 4 na ito tapos naka-multiply pa dito sa 3x minus 3. Then isolve na lang natin ang x dito. Distribute muna natin 2x minus 2 is equal to 4 times 3x, we have 12x. 4 times negative 3, we have negative 12. Pagsamahin yung may x, 2x, tsaka 12x. So, subtract tayo ng 2x to both sides para makombine yung x dyan sa right. So, 0 na ito, we have negative 2 is equal to 12x minus 2x. So, that will be 10x minus 12. Yung negative 12, dalhin sa kabilang side. So, add tayo ng 12 to both sides. Add 12 to both sides para makancel na ito. Negative 2 plus 12, that will be positive. Negative 2 plus 12, so that is positive 10. Positive 10 equals 10x. Finally, divide both sides by 10. Okay, ayan na yung sagot. Ang value ng x ay equal sa 10 divided by 10, 1, which is letter A. Last number, number 30. What is the sum of the first 9 odd numbers? 9 odd numbers. Maunti naman, pwedeng isa-isahin na lang natin, no? Sum of 9 odd numbers, edi 1 plus odd numbers, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. 5 na ito. Plus 11 plus 13 plus 15 plus 17. Bilangin natin Ito ay 5 and then we have 4. Okay, 9 odd numbers. Hanggang 17 lang pala yan. May shortcut formula tayo dito. Para makuha ito ng mabilisan, kapag nagsimula sa 1, ang sum ng first 9 odd numbers, basta nagsimula sa 1 sum ng odd numbers, ang formula lang yan ay n squared. N is the number
number of odd numbers. So first 9 odd numbers, ayun, 9. Eh di square lang natin yung 9. So ang formula lang, n squared, ilan sila lahat? 9. So 9 squared equals 81. Letter A ang tamang sagot. Or kapag hindi nyo alam tong technique na ito, we can use the formula for sum of arithmetic sequence. S sub n is equal to n over 2 times a sub 1 plus a sub n. Pwede rin ito. N is the number of terms. Ilan yung terms natin? 9 odd numbers. So we have 9 divided by 2. First term is 1 plus the last term is 17. Ayun, 17 tsaka 1. First and last term. So we have 17. So therefore, we have, wag mo nang i-divide ito, magkakaroon pa tayo ng decimal dyan. So 9 over 2 lang tayo, tapos 1 plus 17, that will be 18. Para, ito ang i-divide natin, 18 divided by 2, 9 na lang siya. And the same answer na rin, 9 times 9 equals 81. So shortcut, basta first odd numbers nagsimula sa 1, ang shortcut lang niyan, kung ilan yung numbers, i-square nyo lang. Same din yan kapag ginamitan natin ang formula ng arithmetic sequence, ganun din nakakalabasan 9 times 9. Kaya gamitin na itong shortcut, n squared lang. Okay? So that's it. Thank you for watching. I hope marami kayong natutunan sa 10 items na video na ito. Kung meron kayong mga question, ay i-comment nyo lang dito sa video na ito or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. Good luck sa lahat na nagre-review para sa UPCAT or any other college entrance test. Bye-bye and God bless.